Adlaw manungang gabi at kitiyong tanan. Magandang araw, magandang gabi sa ating lahat. At ayan na nga po, papunta ako ngayon sa bayan. At syempre para tayo ay gaganda ay nakapelter ko. At ayan na nga po ang sabi ko dyan, ayan, magpunta naman tayo ng bayan para meron naman tayong mapautang na ating kapitbahay. Chor! Joke lang, ang sabi ko dyan, ako lang mag-isa dahil wala akong masakyan ay lalakad na lang ako papunta doon sa taas, sa may school banda. At syempre dahil meron tayong nasasalubong ng tao, adi tingala muna ta. Ito talaga yung time na kapag may nagbibideo ako ay hindi maiwasan na meron tayong masasalubong na ating mga kachika. At syempre ayun na yung tricycle ay hindi ko na-stop. At ayun na nga po, nakarating na ako dito sa aking ina na nagtitinda siya. At syempre nagpahinga po tayo ng saglit at dahil hiluhin ako sa pagsakay ng tricycle ay kailangan muna natin magpahinga. Madalas na nga ako nahihilo. Minsan ay kinatatakutan ko na. Sabi ko, baka iba na ang madalas kong pagkahilo. Syempre, wag na natin pangarapin na magkasakit dahil dalang-dala na ako sa mga dumadaan sa aking mga sakit. Pangarap? Hindi. Huwag na natin isipin na magkakasakit tayo. Pinag-pray ko na lang palagi na sana hindi na ako magkakasakit kahit anong sakit. Okay lang yung lagnat, yung kakaibang sakit. Kaya tuwing gabi ay pinag-pray ko na sana yung mga sakit ko ay wag nang babalik. Dahil takot talaga ako na once pabalik sila, hindi ko alam kung saan na naman ako magsimula. At ito na nga, may iba na natin ang ating kwento. Ayan, dito na ako, namimili na ako ng aking ipagtinda. At syempre ito, mabenta sa mga bata, kaya kukuha tayo ng maramihan. Char! 20 peraso lang ang aking kinuha dahil wala tayong pera. Budget lang. Charan! Ganito kapag isang linggo na ay wala ng mga laman ang aking pinaglalagyan. At syempre dahil nakapamili tayo kanina ay magkakalaman na naman dito. Ayan yung hinihimas ko dyan. Ang sabi ko dyan ay maalikabok na pala. Ito ay kailangan ko na naman tong linisan. Dahil hindi talaga maiwasan ang alikabok dahil malapit lang ang kalsada sa aming bahay. Sabi ko nga dyan, dito sa harapan ay medyo magkalaman-laman na naman. Ayan, ganito talaga yan siya. Pag isang linggo na ay wala na mga nakabitin-bitin dito. Pati ayan, sobrang kalat. Ako yung tindahan na sobrang sipag. At syempre may Bible tayo sa harapan. Kapag wala akong ginagawa ay nagpabasa-basa ako ng isang guhit. Kasi mahalaga sa ating buhay ang pagbabasa ng Bible. Kahit na saglit lang tayo magbasa, at least meron tayong nababasa na salita niya. At maaari ito ay ating magagamit kapag may darating sa atin na problema. At yun na nga, hanggang dito na lang ang aking video. Paalam! Ingat po kayo palagi!